ng ating produkto o ng ating LPG. Kasi nga, ang inano natin yung security. Kasi sabi ko nga, yun yung ano, kung bakit nga tayo may CCTV, di ba? Kasi sinisigurado natin na ligtas yung pamilya natin eh. Which is kahit sa pagluluto o sa pag-ano. Kasi minsan, kadalasan sa bahay, di ba minsan magluluto ka, minsan naiiwan mo, lilingat ka ng konti, pala may singaw na pala yung LPG mo. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko, proud ako sa regas ko, sa ini-endorse ko dahil alam ko nang iniisip nila ay yung mga tao, hindi lang yung negosyo po nila. Oh, ito nga, yan nga. Salamat Coco. Dahil meron pang tanong dito si Natalie Tomada ng Philippine Star. So, bakit espesyal ang Regasco endorsement for both, for you both? And what does perfect match really mean to you when it comes to choosing the right brand, the right project, and the right partner for a campaign? Ba't ganun kayo kamitikuloso sa pagpili ng i-endorse? Kasi Coach, hindi yung like, kami ngayon, yung kung nasan man kami ngayon, hindi naman namin to nakuha sa isang pilik lang. Hindi naman kami kung sumali sa isang reality and then after that nanalo and then nandito na kami. Pinaghirapan namin to. Lalong-lalo na ako, yung nagsimula ako sa lahat sa indie films, alam naman ng karamihan sa atin yung history ko, talagang ginapang ko. From indie films, napasok ako sa television, from talent, extra, support, kontrabida, and then after that, natigil ako ng group. Sabi ko, lagi kong pinag-iisipan na parang ang isang bagay kasi, lalo na kami napaka-importante po para sa amin, na parang kung anong bagay na ini-endorse namin, yun kasi ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya nga kami kinuha-endorser. Kaya nga kami, kasi, kumbaga, pag nasira ang produktong yun, kagaya po sabi ko kanina, masisira rin ang lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan dahil ganun kami ka-proud. Lalo na ako, 3 years na ako. Kasi kunyari, kung halimbawa may nakita akong mali o pangit sa sistema o sa produktong in-endorse ko, in 1 year, I'm sure aalisin na ako ng manager ko dito. Pag-uusapan na namin yun na sayang yung pinaghirapan natin sa mga pagtaon, makakasira sa amin natin. Kasi ang makikita dyan yung pangalan mo. Yun po. Kaya sabi ko nga, yung tiwala na ngayon nandito kami sa harapan ninyo, ibig sabihin, ganun po kami ka-proud sa Regasco. Kaya po namin ito ini-endorse. So, ayan. So, wala bang lugar ang pagpasok sa politika kay Coco? Wala po. Wala. Ang bilis Wala. Hindi tayo tagabantay eh. Maraming, honestly, ano naman to. Matagal na yan. Almost every, pag may election, lagi akong tatanungin dyan, paulit-ulit mo sila ko. Sabi ko, honestly, wala akong interest kasi nakikita ko kung gaano kahirap. Diba? Hindi ko sinasabing meron naman tayo talaga na matitinong politician. Pero napakahirap ng sitwasyon. Kasi like kunyari po ngayon sa sitwasyon po ngayon, kung nakakatulong naman ako kahit konti sa ating mga kapwa Pilipino, kahit sa sarili kong pamamaraan, okay na ako doon. Kesa ang gawin ko is, po yung pangalan, yung sarili ko doon, and then after that, syempre, iba-iba ang intention sa'yo na tao eh. Depende kung ma-appreciate nila yung ginagawa mo o sisirain ka nila. Kaya sabi ko nga, mas better na to na tahimik na lang kami bilang partner and then tahimik na lang din ako sa trabaho ko. At least, sabi ko, sa simpleng pamamaraan, mas makakatulong tayo sa maraming mga Pilipino. Yes. Ayan. At syempre, alam mo habang nagsalita si Direk Coco at si Miss Julia, no, mas lalo talagang nagiging affirmative, no? It's an affirmation talaga na perfect match sila at perfect talaga sila maging endorsers ng Regasco, di ba? Dahil nga talagang nakikita natin yung kanilang partnership sa buhay, pati sa mga partnership nila sa mga endorsements. Kasi kung gaano kami tikuloso si Direk Coco at si Miss Julia sa showbiz, ganun din dun sa mga ini-endorse nilang mga brands. Actually, sa patatadoy ko na po, si Mama Loy, si Josa, nakatrabaho ko, si Oji. Sa totoo lang po, mahigpit ako. Napakahigpit ko pagdating sa trabaho, napaka-bitikuloso ko. Yung iba, siguro baka misunderstood ako, akala nila na nasugit ko o ano. Kasi sabi ko nga, nasa trabaho ko eh. Which is, ganoon din ako sa mga bagay sa mga produkto na ini-endorse ko. Hindi sa akin pwedeng lulusot. Kasi sabi ko nga gano'n, pinagkatiwalaan ako ng mga boss ko, pinagkatiwalaan ako ng mga tao, hindi ko sisirain yung pangalan ko. Kasi pag trabaho, yun po yung pananaw ko sa buhay ko. Kaya, kaya ako sinishare to kasi nga, bukod kasi sa ini-endorse ko, pati po sa mga projects na ginagawa ko, gano'n din po ako. Mas inuuna ko yung kapakanan ng ibang tao, kahit na sabi ko nga,
dumarating yung pagkakataon na minsan, dahil ako kada paano nakakapag-produce ka sa mga pelikula o sa mga show sa ginagawa namin. Kahit malugi, okay lang. Basta sabi ko nga, ang importante, yung pangalan na may iwan ko sa mga tao. Yun po yung pagkatao ko bilang Yes. Correct, tama. Alam mo, habang nagsasalita si Coco, nakatingin ako kay Julia. Kasi para siyang amazed na amazed kay Coco. Yes. Ano yung laman ng isip mo habang nagsasalita si Coco ng kanyang wisdom ng mga experiences niya? Totoo po yung term yun, na-amaze talaga ako sa kanya every time. Kahit lagi ko siyang kasama. Kasi kung tutusin po, apart pa lang po ng heart ni Coco yung nakikita ng lahat. Kasi sobrang buti ng puso nito. So yung mga intentions niya na tumulong, sobrang marami pa po yung hindi nyo alam. Kasi ganyan po siyang klaseng tao, ganun po siya ka-private, hindi na pinaalam. Pero wala lang, parang every time, every day na-amaze ako sa growth niya, sa buti ng puso niya, at yung intention niya to help everybody. So, every time na parang lalo ka in love, ganun pag nakatingin kang gano'n. Oh. Yun. Ayan, parang, Kami din naman po na-in love. Direk Coco. Alam niyo, meron ako isang na isi-share sa inyo. Ito, one time, Coach, may kumukuha sa akin isang para mag-endorse. Pero hindi siya akma sa aking pananaw o prinsipyo sa buhay. Kasi sabi ko nga, kasi pag every time nagsasalita ako sa mga tao, pag nabibigyan ako ng pagkakataon, lagi ko sinasabi si hard work. Kasi doon ako nagsimula eh. Isang araw, may kumukuha talaga sa akin na gusto ako mag-endorse ng isang gambling. Sabi ko, hindi ako magsasalita tungkol dyan, pero hindi ko kasi pananaw sa buhay yan. Kasi sabi ko, nagsimula ako sa pinakamababa hanggang umabot ako dito. Hindi ko inaano ang buhay ko sa swerte o sa sugal na baka jumakpat o kasi para sa akin, ang lahat ng pinaghirapan mo, alam mo kung paano mo siya pahahalagahan. Tinanggihan ko yung isang nag-aalok sa akin na endorsement. And then after that, binalikan ako. Hindi ko akalain sa talang ng buhay ko na o-opera na ako ng ganong kalaking halaga. Alam niyo, tapos after that, yung diniscuss namin niya ni Jules and then my manager, gano'n. Sabi namin gano'n, aanin natin ganito kalaking halaga, pero kung ano naman yung masisirang buhay ng mga tao. Hindi ko sinasabing against ako, sinasabi ko lang to, personal opinion ko to. Kasi sabi ko nga, marami kasi ako nakita na naging happy, naging ganyan, then after that, nasira yung buhay. Parang hindi ko yata kaya. Kasi sabi ko, kung ano man meron na lang tayo, kung ano man meron na lang, okay na yun. Kaysa maghahangad pa ako ng sobra-sobra, and then after that, alam ko naman marami akong masisira ng mga tao. Kaya ako kinukwento to kasi sabi ko nga, hindi porket may nagbigay sa akin ng trabaho, naghanap sa akin ng trabaho, ginaganap ko agad. Kasi sabi ko, mahaba na rin yung pinaghirapan ko eh, kailangan mas maprotektahan ko yung pangalan ko. Yung dignidad na tinangahawakan natin ngayon. Kasi sabi ko, yun yung pinagkakatiwalaan sa akin ng mga tao eh. At yun ang ayokong masisira. Kaya kahit sa mga boss ko, sabi ko nga, yung salita ko, yung laway ko, pwede mo isama. Pero, paglilinaw lang to, you have nothing against doon sa mga artista na nag-endorse. Ay, hindi po. Kasi may kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong paniniwala. Ako kinukwento ko, sinishare ko lang po yung karanasan ko. Kaya ako hindi po. Okay, thank you po.